na talagang apektado na ang ekonomiya. Siyempre, ang mga negosyante, kung apektado na ang kredibilidad ng ating bansa, halos lahat ng mga negosyante, they are either exporters or importers. So kung apektado na ng ekonomiya, apektado na rin yung kanilang negosyo. Attorney, dito tayo sa inilabas po. Meron pong joint statement na inilabas mismo ang mga negosyante po, no, na malalaking mga negosyante or mga business group sa bansa na pinamagatan yung kanilang joint statement, urgent appeal to His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Anong nakikita nyo na po dito, attorney? Umabot na ba sa sukdulan na pati sila na kumbaga nakakaangat, no, sa pamumuhay ay talagang apektado na ng nitong epekto ng korupsyon at meron silang mga panawagan na dito dapat bilisan na ng gobyerno ang pagresolba dito sa talamak na korupsyon po, attorney? Well, unang-una, itong kanilang panawagan ay nag-umpisa ito sa mga statements ng State Department, statement ng Securities and Exchange Commission Chairman, tapos yung si Cora Guidote ng Central Bank, na talagang apektado na ang ekonomiya. Siyempre, ang mga negosyante, kung apektado na ang kredibilidad ng ating bansa, halos lahat ng mga negosyante, they are either exporters or importers. So kung apektado na ng ekonomiya, apektado na rin yung kanilang negosyo. So kung apektado na rin ang kanilang negosyo at nakita nila ang credibility ng ating bansa ay may kinalaman dahil sa sobra ng very bad image natin abroad. So it affects our ugnayan sa mga iba-ibang bansa. And naturally, kakatayan sa mga or pupuntayan sa mga negosyo ng mga ordinaryong Pilipino, either big time businesses, industry, and even to mga middle class businesses, mga maliliit na supermarket. Ito lahat po ay apektado. Lalo na dahil sa image natin, tumaas na rin yung exchange rate ng peso to dollars. So I think nasa na tayo ngayon, nananatiling 58 to 59. So tataas yung kailangan nating peso para makabili tayo ng mga imported goods for our machinery, for our supplies and everything. So apektado talaga ang mga negosyante. So sa PCCI, Management Association of the Philippines, yung chamber, Chinese Chamber of Commerce and Philippine Chamber of Commerce, lahat yan isa lang ang panawagan nila. Pero hindi lang nila masabi dahil takot din sila. Ang panawagan nila talaga ay Marcos, mag-resign ka na dahil malala na yung problema natin and wala silang nakikitang solusyon. Yung ICI puro kalukuhan lang yan. Can you imagine an established investigating body na it's not in public, it's hidden? Niluluto lang nila yung investigasyon nila. Paano malaman ng taong bayan kung sino nagte-testify? Kung credible ba yung testify? At kung sino-sino ang mga inimbestigahan, kung kapatid, anak, or ng presidente ang iniimbestigahan, pinsan. Tapos, hindi naman talaga sila totally, they're not totally independent in the real sense. Kasi lahat ng reports nila, re-reviewin pa ni Marcos Jr. yan.
So kung ang may final say si Marcos Jr., pagdududa ka na pwede niyang baguhin ang report bago i-file sa ombudsman. Pwede magkalutuan dyan. Diba? Opo. Meron nga usap-usapan na gagawin nilang state witness si Ginoong Speaker Romualdez. Nakakatawa yun kasi ano pa nga ang charges against Romualdez? Alam natin na he may be involved heavily in these allegations of corruption, pero the charges are not yet even been identified. Anong mga offenses? So how can you already say na pwedeng mag-state witness? Wala pang it's not even proven that he is the least guilty or the most guilty. So, nakakatawa itong ICI na ito, di ba?